Gagawa tayo ng trending na cream cheese leche flan or cream cheese flan. Ito ay malambot, malinamnam at puno ng creamy goodness talaga. Dahil ang tradisyonal na leche flan ay mas ginawang rich and smooth gamit ang cream cheese. Okay, so una natin gawin ay mag-caramelize tayo ng asukal. So ito yung method na gagawin ko. So meron tayong white sugar dito. Lagyan natin ng water. Tapos konting white vinegar. So, i-mix natin ito until mabasa lahat ng grano ng ating asukal. Tapos, bubuksan natin yung apoy. Mahina lang. Mamaya mapapansin mo, magsisimula na siya mag-simmer and then matutunaw na yung asukal until magbabago na yung kulay niya. Meron naman isang paraan, yung melt mo yung asukal dun mismo sa ating pan. Pero eto, mas gusto ko to lalo na kapag marami yung tutunawin dahil hindi nakakapagod. Ayan, so nagsisimula na siya mag-simmer. Hayaan mo lang siya. Huwag mo siyang i-mix ha. Mamaya makikita niyo magbabago na ang kulay niya. And eto na siya. Nag-change na yung kulay niya. Okay na yung kulay niya. Pero sige, gawin natin medyo darker. Pero konti na lang ha. Huwag yung sunugin. And ayan, eto na yung kulay niya, amber. So ngayon ilipat na natin sa molde. Okay. Yan, tapos ikalat natin siya. Kung pwede, isaling mo din yung wall ng ating molde. Ayan, so hayaan lang natin yan at gawin natin ang ating cream cheese flan mixture. So una, i-cream natin yung ating cream cheese. So, dapat yung cream cheese ay softened sa room temperature para maiwasan yung buo-buo. So, ilabas mo na yung cream cheese mo mga 1 to 2 hours bago ka magsimulang mag-prepare para talagang softened siya. Hindi yung galing sa ref, tsaka mo siya i-cream. Nako, buo-buo yung cream cheese mo. So, ang gamit kong brand ay eto, pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. So, gamit tayo ng mixer, i-cream natin siya. Pwede naman mano-mano, pero syempre, nakakangalay ang mano-mano. Okay, so ngayon, ilagay natin yung ating mga itlog. So, mix natin. Okay. Tapos, lagay natin yung ating evaporada. Tapos, yung ating kondensada. And ako nga pala, maglagay tayo ng vanilla flavor. Then, i-mix natin ito. Ayan. Tapos ay strain natin para mawala yung mga bobo. Tapos ay hayaan na muna natin ito para mawala yung mga bula-bula. Dahil nag-mixer tayo, diba? So, may mga bula-bula siya. Okay, so ngayon, ilipat na natin yung ating mixture dito sa ating molde na may caramelized na asukal. Okay. Okay, so takpan natin to. Kaso nga lang, wala akong foil, hindi ko napansin, naubusan na pala ako. So, eto na lang, cling wrap natin. I-wrap na natin siya ng maayos talaga. Ayan, so, ilipat natin sa steam basket. Ayan, so, isalang na natin to at tutuin natin for 50 to 60 minutes over low heat. And after 60 minutes, eto na po siya. So, hanguin natin ito at palamigin sa room temperature na muna. So, tinanggal ko na yung plastic at eto yung itsura niya. Eto ay mainit pa. Kapag inuyog mo siya, ay mag-jiggle siya. Kapag lumamig na ito, ay ilagay sa chiller overnight para mag-set. Ayan, so eto na siya overnight sa ref. So, bago natin ibaliktad yung ating flan, ay scrape mo yung gilid ha. Ayan. Okay. Oh, ang ganda. Ayan. So, tikman na natin. Wait. Alam nyo, expected ko talaga yung texture niya ay medyo firm dahil whole eggs yung ginamit natin. Pero hindi. Napaka-creamy niya. And melt in your mouth. Okay. Ang lasa niya, syempre, meron na siyang added na lasa dahil
naglagay tayo ng cream cheese. Pero bagay siya dahil nababalanse yung tamis. Diba? Yung cream cheese ay medyo maalat. So, and matamis yung leche flan. Pag sinabi kong may alat siya na factor, hindi yung sobrang alat yung may hint lang ng alat, ganun. So yes, bagay siya. Hindi nakakaumay. Sarap. Ang sarap niya. Tapos, meron pa tayo yung caramelized na sugar. Mauubos ko yung isang slice. Overall, nagustuhan ko siya. Alam niyo ba, ang cream cheese flan or cream cheese na leche flan ay matagal na to na recipe. Ngayon na talaga siya nag-trending dahil ginagawa siyang negosyo. Meron dito sa amin, actually hindi dito sa lugar namin, sa city. Yung kalye, kapag gabi na, ginagawa nila night market. So, isa to sa tinitinda doon, and syempre nakita ng mga tao sa social media kapag nagpo-post sila, meron to. Actually, mas matangkad yung binibenta dito. Mga ganyan katangkad, oo. And nakita ko din sa isa pang city, sa night market nila, nagtitinda din ng cream cheese na flan. And nakita ko din sa Maynila, di ba? Yung mga night market din doon. Isa to sa mga binibenta ng mga vendors doon. And yes, isa to sa recipe na masasabi ko na hindi lang siya hype dahil uso lang siya. Masarap po siya. Wow. Creamy talaga siya, and again, hindi ka maumay kumain ito dahil napaka-balanse ng lasa niya. Dahil given ang leche flan na matamis, so yung cream cheese talaga yung nagpapabalanse. Parang nag-neutralize sa tamis ng leche flan. So yes, so kung gusto nyo subukan, ay nako, hindi kayo magsisisi. And kung gusto nyo ibenta o ang matangkad nito, mga ganun katangkad, I think nasa 99 pesos yung benta nila. Yung per slice yung per slice nila ay nasa 99 pesos. Pero yun nga, matangkad. Ito kasi, mababa lang yung ginawa natin. Kung dodoblehin natin yung recipe, yun, makakreate ka ng matangkad-tangkad nito. Pero, syempre, kailangan mo ng molde na matangkad. Maghahanap ako ng ganun. So, ang pagbenta nito, kung para madali mo siya maibenta, per slice. So, bili ka nung yung pancake na clear siya, clamshell din na style na container, clear. Tapos, per slice, yung nilalagay doon. So, ganun din. And then, magpabaon. Nagpapabaon sila nung caramelized na sugar. And again, kung gusto nyo na bake, pwede naman. Ito ay steamer lang or steam lang para yung iba, kasi marami sa atin ang walang oven, pwede talaga na steam lang ito. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!